Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 16, 2025 at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan na Saint Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, mga martir. Ang ating pong unang pagbasa para sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga kay Timoteo, chapter 3, verses 1 to 13. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng nananampalataya, kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan din siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawin tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat at sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, ito ay isang paalala na sa pagpili ng mga tagapangasiwa at mga maglilingkod kung paanong tayo po ay lagi nagpapaalala sa atin lalo na sa panahon ng halalan. Nagbibigay tayo ng mga pamantayan kung ano ang mga dapat tinitingnan sa pagpili ng mga magiging opisyales o lingkod ng ating bayan. Ganon din naman sa simbahan ay mayroon din pamantayan na kailangan suriin. Hindi lahat ng gustong maglingkod, hindi lahat ng gustong maging tagapangasiwa ay nararapat, kundi titinan din natin kung meron ba siyang kapasidad, meron ba siyang taglay na karakter o pag-uugali na para maging tagapangasiwa at tagapaglingkod. Pag sinabing tagapangasiwa, ito yung mga nagiging obispo at yung tagapaglingkod naman sa simbahan o sa usapin ng simbahan, ito ay yung mga pari na nagiging katuwang ng obispo. So meron po dito na mga dapat din tingnan, pero siyempre wag nating i-out of context, baka sabihin nyo na pwede naman pala may asawa basta't mabait ang kalooban, pero ito po ay sinulat nung panahong noon na wala pa talaga tayong pamantayan para sa mga gustong maging pari, gustong maglingkod sa simbahan natin. Kaya nawa, tingnan din natin to at mai-apply din natin sa ating pong pagpili sa lahat ng mga gustong maging lingkod. Kung tutuusin, hindi leader kundi tagapangasiwa at lingkod ng simbahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.